Hi guys, good morning. So sharing with you again another cake that I made last August 17. So this time 2D cake ang gagawin natin. So this is my first time na gumawa ng 2D cakes and meron siyang fondant topper. So dahil nga 3D ang mga fondant toppers natin, gagawin natin siyang 2D. So more on parang cartoon character, parang cartoon type na cake siya. Yung napapanood natin mga cartoons, ganun. Tapos yung cake niya magiging ganun yung kalalabasan niya. Okay, so prepare na po natin ang ating mga fondant. So nag-prepare ako dito ng white muna, then nagkaroon tayo ng mga pabilog-bilog na ganyan. Yun sa toppers kasi, meron siyang parang pinaka-icing on top, tapos nilagyan siya ng cherry. So dito, ang gagamitin natin is fondant. Ayan, so nagbilog-bilog lang ako ng ganyan, then lalagyan natin siya ng cherry sa ibabaw. So syempre, fondant ulit yung gagamitin natin. So ganyan lang naman yung sa paggawa ng fondant. Gamitan mo lang po ng kamay para mag-shape siya ng fondant, ganyan. So, 'di ba, mukha na siyang cherry. Tapos lagyan mo lang siya ng guhit sa gitna. And then later on, kapag natapos natin lahat ng mga cherries na 'yan, lalagyan naman natin siya ng mga black na line. 'Yun, para magmukha kasi siyang 2D, dapat meron siyang something black, parang pinaka-drawing ganon. So, yan. So, ganito ko kung paano nagawa yung mga cherry. Bilog-bilog ka lang, then isi-shape mo lang siya as cherry. Gamitan mo lang siya ng fingers sa pagguguhit. Yun, lalagyan mo lang siya dun sa gitna para ganyan siya. Ganyan yung kalalabasan niya. And after that nga is, ayan, nagpanipis na ako ng fondant. Alam nyo ba guys, paano nyo masasabing maganda yung fondant nyo? Is, napapanipis nyo siya ng ganyan na mahabang mahaba. Napapahaba nyo siya ng ganyan. So, kapag kaganyan po yung fondant mo, ibig sabihin magaling ka na sa pagfo-fondant. Ayan. So, stretchy siya, nahihila siya na hindi siya napuputol agad. Ayun. So, yung paggawa nitong mga fondant na to, yung paano ko na master yung sa fondant, aral-aral lang guys, adjust din ng ingredients. Hindi ko siya nakuha kaagad. Kung gustong matuto, pwede din naman kayo mag-enroll sa online, yung mga nag-online fondant tutorial, yung mga ganon, para mas mabilis yung makuha. So, ang ano lang doon is practice lang din. Hindi siya talaga, kahit naturuan kayo, kahit ibigay sa inyo ang ingredients, kung hindi nyo talaga siya ipapractice, is hindi nyo rin siya makukuha. Kasi marami din naman yung nag-o-offer talaga na binibigay na yung ingredients, pero pag sa actual, ang hirap pa rin gawin. So, ipapractice mo rin lang talaga siya. So, eto na nga, yung sa paggawa naman ng candles, ayan, nilagay ko na yung mga strip and another layer ng black para makuha natin siya na maging 2D siya. So, kung napapansin nyo guys, dun sa may cherries natin, diba, nag-iba na yung itsura niya nung nilagay natin yung mga black color. Then, yung sa paglagay naman ng candle, lalagyan din natin siya ng orange para magmukha siyang, yung may ilaw, may apoy na yung candles natin. Then, gumawa din ako ng mga another bilog na lalagyan natin siya ng iba't ibang color na shade ng pink. Ayan. So, i-attach natin siya later dun sa cake natin. And, eto na nga. Umpisa naman natin sa paggawa na ng cake. So, nag-prepare lang ako dito ng white icing and then pink na icing. So, pinagsama ko siya sa isang pipe para pag naglagay tayo dun sa cupcake, ganyan yung kalalabasan niya. May combination na siya ng pink and white. Ayan. So, gumamit ako dito ng 2D na piping tip. Ayan. So, ganyan lang naman sa pagpapipe ng icing. Careful lang din. Hindi naman siya kaya ng mabilisan kaagad kasi masisira yung design natin. And then, inumpisahan ko na sa paggawa na ng cake. So, dito, naglagay ako ng chocolate base dun sa pinakailalim para dumikit yung cake natin. Hindi siya mag-slide. Then, every layer, naglalagay ako ng chocolate ganache para pinakapalaman ng cake natin. So, dito sa pagpapakinis po ng cake, ini-slice ko siya sa pinaka-outer niya para magpantay. Then, hinahalo ko ulit. Yung mga pinagtanggalan ko ng na-slice na cake, hinahalo ko ulit siya sa icing. Saka ko siya nilalagay dun sa outer ng cake natin. Pinapahid ko ulit siya. Then, saka ko siya ilalagay yung pinaka-icing natin. Mas maganda yun guys kasi may halong chocolate. Yung ganache natin, mas magpapastable dun sa cake natin para mas medyo tumigas siya. Then, ito nga yung sa paglalagay din ng icing, tiyaga-tiyaga lang din kasi nga ang hirap talaga magpakinis. Matagal to. Kung nakikita nyo na parang ang bilis ko siya natapos, sa actual iba siya guys. Ang hirap niyang magpakinis. Ayan, so patient is a virtue, diba? Sabi nga. And then ito na nga, nilagay na rin natin yung pink na
pinaka-design ng cake natin. Kasi parang meron siya yung nag-melt na design, pink na melted design dun sa ibabaw ng cake. Ayan, ganun yung palalabasin natin. So, ito, tsatsagain mo lang din siyang i-design siya ng ganyan. Yung parang mayroon siyang paalon-alon. Ayun, ganun. So, meron akong mga ginagamit dito na maninipis na pangpakinis ng cake. Ayan, para mapalabas natin yan. And dito naman sa paglalagay ng design na ganyan, ang suggestion ko dito is gumamit na lang kayo ng black na icing. Ayan, dito kasi ang ginamit ko chocolate. Ang hirap niyang ilagay guys kasi tumutulog, ganun. So, medyo tumagal ako dito. Mas matagal ko siyang nagawa kaysa dun sa pagpapakinis ng cake. And after nga nang mailagay ko lahat ng mga design na yun, is nilagay ko na itong mga toppers. Ayan siya. So, tusok-tusok lang guys. Ayan, naglagay ako ng mga pantusok dun sa toppers natin para hindi siya mag-slide sa cake. Ayan, ganyan lang naman guys. And ito na siya ng matapos. Then after that, dinisign ko din ng 2D yung pinaka-cupcake natin. So, lagay-lagay lang ng mga chocolate sa ibabaw para magmukha siyang 2D. Ayan, parang drawing style, di ba? So, sa pagmalayuan, ang ganda-ganda niyang tignan. And ito na siya ng matapos. Thank you sa panonood guys. Please don't forget to subscribe my channel para updated ka pa sa mga iba pang susunod kong mga vlogs. Yun lang po. See you soon. Bye!